wala tayong COVID-19. So let's go on to the living Word of God. Alam ko may mga Bible kayo dyan sa online. And lagay ako ng timer dito mga kapatid. Let's read in the book of Proverbs chapter 15, verse 31. Clear yan sa ating po mga online, alright. So, Proverbs 15, verse 31, the Bible says, "The ear that heareth the reproof of life abideth among the wise." Verse 32, "He who ignores discipline despises himself, but whoever heeds correction gains understanding." Amen. Last verse that we're going to read. Proverbs 15, verse 33, "The fear of the Lord is the instruction of wisdom." Wow. "And before honor is humility." Hallelujah. Let's pray, mga kapatid. Dakilang Panginoon, salamat sa iyong salita. At ikaw po, Panginoon, magbigay ng kalakasan at amin pong sinasaway, Panginoon God, that will block and that will hindrance to your word right now, Father. We ask to you, Panginoon, that you will destroy the works of the enemy, the works of the flesh, the pride of life, and the lust of the eyes. Right now, Father God, we welcome you and your word that is powerful, that your word, oh God, that will give life, oh Lord, that your word that will give understanding, oh Lord God, that your word will give us correction, Father, that your word is like a two-edged sword, piercing, O God, even to divine, Panginoon, sa aming kailaliman at higit sa lahat, Panginoon God, may ikakaligtas ng aming kaluluwa. Because your word, O God, there's life and there is eternal life, Father. We thank you to this morning at ikaw po magpala sa inyong tagapakinig at gayon din sa inyong pong lingkod na gagamitin. Punasan niyo po, O Panginoon God, at ikaw po manguna and let ikaw po mataas, Panginoon, and kami po, Panginoon, ay mabababa, Lord. You must increase, Father, and we must, and I must decrease, O God, and we give you all the glory and praises. Everybody say, in Jesus' name. So, this is the second to the last Sunday that we're talking about humility. Now, last Sunday, mga kapatid, let's continue this series. Let's talk about this morning, pride and humility. Now, danger about pride. Pride is the opposite of humility. Alam natin yan, mga kapatid. Kapag may kalaban na, for example, ng kabutihan ay kasamaan. But ang pinakakalaban din, ang opposite din ng humility is pride. Amen. Because pride brings trouble. And pride destroys good character. And pride leads one to destruction. Napakalinaw po, mga kapatid, na nabanggit sa ating notes that ang pride, amen, ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Ang pride ang magdadala sa atin, mga kapatid, amen, sa kasiraan. At ang pride din ang magdadala sa atin, amen, na kung saan makikita mo ang mga pamilya, mga kapatid, na alam niyo yon na hindi magkaayos-ayos. It's because of pride. Now, the Bible tells us, mga kapatid, na ang tatlong bagay, amen, from the beginning in the book of Genesis, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life that will destroy us, mga kapatid. We have mga mata natin na minsan, mga kapatid, na hindi natin mapigilan. Sometimes that, iba na yung paningin natin, ang layo na, mga kapatid. Kung what we see, mga kapatid, yun na agad na i-imagine natin. Then after that is the lust of the flesh. Amen. That sometimes, lalo ngayon tag-ulan, ang sarap matulog, ang sarap mag-coffee, sarap mag-Netflix na lang, mga kapatid. You know what? Ang sarap na lang doon, mag-upo-upo na lang doon. Habang tumatakbo yung bill ng Meralco, okay lang, sige. Yung bill ng tubig, mga kapatid. At habang nag-iisip ka ng mga, alam niyo yun, minsan, mga kapatid ko, our flesh will take us to higher imaginations that no longer, it's beyond reality. You know what? At kapag kung ano maiisip ng inyo pong pag-iisip, susunod na yung katawan. It is impossible na kung anong isipin mo ay hindi yan That's why ang sabi ng Biblia sa Badiriko, sa pag-iisip pa lang nagkakasala na tayo. Malinaw yun, mga kapatid. It is a clear instructions.
Why? Dahil malabong hindi susunod ang iyong katawan kapag wala sa isip mo. Hindi susunod ang kamay mo kung hindi mo utusan na gagalaw. Hindi rin susunod ang iyong bibig at higit sa lahat, mga kapatid, ang iyong puso. That's why if you can't control your mind, then your mind will control you. Everybody say amen. Kapag hindi mo nagawa, mga kapatid, to take full control of your mind, it's because your mind sometimes it is a danger, mga kapatid. It is a very danger part. Hallelujah. Just like Cain, the first murder. Napag-usapan namin kahapon, mga kapatid, hallelujah, kila Sister Shaira, Sister Lyra, and sa kanilang mga kapitbahay, mga kapatid, it's all about pride. So, Cain. So, offerings na hiningi ng ating Panginoon, but there's something wrong in Cain, mga kapatid. First thing first, he has this standard, his own mind. Yun yung isa sa pinakamahirap sa ating Panginoon. But you know what? God give us a free will. But because of pride, here's Cain, mga kapatid, Abel offers the best. The best of his pinakamagandang hangin, pinakamagandang mai-offer niya, mga kapatid, malusog, talagang walang bahid. Pero si Cain talagang ano lang mabigay niya, ito na Panginoon, offering. And the next thing, if we have pride, our character ay maapektuhan na. That's what our note says. If you have pride, it will bring distraction, trouble, and destroy your what? Your good character. Anong nangyari kay Cain, mga batid? He offered kung ano lang yung, yan ay Panginoon. Sometimes ganun tayo, mga kapatid. That we come here that kung ano yung pinakamaliit natin. We can give God the best of ours, mga kapatid. The best of our times that in fact in 7 days, isang araw lang hinihingi niya. And in fact, mga kapatid, to our income, 10% lang hinihingi niya. In fact, to our strength, you know what? Hindi siya nanghihingi ng whole day, whole 24 hours, but God wants your time, just a little bit time, and to be with God. Amen. Hallelujah. It's because of what? The lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life. It's because of pride, what? It brings destruction and destroy your life, mga kapatid, and it will destroy your good character and leads to destruction. That's why when Cain offer, mga kapatid, something that yun lang ang mabibigay ng the best, it's because kasi ang church is second option lang natin. Well, you know what? As we follow, amen, try hard para mapamuhay natin ang discipleship. First thing first, your church, amen, this is our first family. All of us, mga kapatid, remember, before tayo nagkahiwalay, we are the family of God. Bago pa nagkaroon ng Muslim, ano bang klaseng lahi, mga kapatid dyan, ano bang religions, we are one family. And we are the first family of God. That's why God created a man in His own image, mga kapatid. And guess what? God gave you a free will, a love, na ayaw niyang ibigin mo siya, na napipilitan ka lang. Ang gusto ng ating Panginoon na bukas sa iyong kalooban, and you have what? 100%. That's why the second greatest commandment, mga kapatid, is to love your neighbor. But the first is love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Dahil nakikita ng kaaway, mga kapatid, hallelujah, because first thing first, na fall si Lucifer, it's because of pride. Kaya wag tayong magmalaki, mga kapatid, sa ating mga sarili kung gaano na tayo kalayo ang ating narating. Tandaan natin si Lucifer, pinakamataas na posisyon sa kalangitan, pero nagkaroon siya ng pride sa kanyang sarili at siya po ay na-fall. And what? Pride produced rebellion. At na-destroy at na-distract, then here comes the fall of 1/3 of angels in heaven. At ito ng nanganak, mga kapatid, the cycle of sin. Here comes the serpent, deceive Eve, and here comes Cain, the expected na dapat na the first seed, amen, that will produce the promised seed. Pero ano nangyari, mga kapatid ko, na fail si Cain. The first murder na natala sa Bible ay yung murder ni Cain. Why? If you read Genesis chapter 3, before God will send destruction, He will first send you a warning, mga kapatid.
That's a mercy. Why? Dahil si Cain, mga kapatid, binigyan ng chance ng ating Panginoon. Binigyan ng chance. Ang sabi ng Panginoon, Cain, ano bang ginagawa mo? Your countenance will fall. Ayusin mo yan. Yung ugali mo, yung ano mo, ayusin mo. Hindi naman pwede na ikaw masusunod. Ayusin mo na hindi yung standard mo. It's because we have this, you know what, one of the powerful and the greatest powerful na ginawa ng Panginoon sa atin, yung mind natin. Walang technology na makakagawa ng mind. At yan ang nagsiseparate sa atin sa kahit anumang bagay, mga kapatid. It's because your mind is very powerful. Alam niyo yung kung ano lagi nasa isip mo, parang magnet yan. Kung ano nasa isip mo lagi, mag-iisip ka ng pansit canton, talagang makakapansit canton ka. Mag-iisip ka, mga kapatid ko, ng ice cream, talagang tataba ka na. Lechon, ano pang, it will magnet kung ano na sa isip mo, mga kapatid. Kaya sabi ng Enervon ba yun? What mind conceive, body will achieve. That before it is in imagination, right now it is no longer imagination. Nangyayari na yung mga imagination na mga technology before. Ngayon nangyayari na it happened. It's because it starts with this mind. This is a powerful thing, mga kapatid, na binigay sa atin ng ating Panginoon na kahit alam ng Diyos, mga kapatid, na ito rin ang sisira sa atin. That's why the very first thing na ginawa ng serpent, Sister Jen, dinisib na kinuha niya yung mind ni Eve. Kinuha niya yung attention. That's what the devil do, mga kapatid. Before he will lead you distraction, he will deceive you, mga kapatid. He put doubt to the Word of God. He put lie, mga kapatid. At kapag nakuha niya na yung mindset mo, yung pag-iisip, doon kanya aatakihin hanggang sa pumasok na ang kasalanan. Amen. And guess what happened, mga kapatid? Going back to the story of Cain, it would happen that Cain, the response of Cain, it's hard. Why? Dahil ang response ni Cain sa mercy ng ating Panginoon, here's the mercy of the Lord God. Hinanap siya ng ating Panginoon, Cain, where's your brother? Ang sabi ni Cain, hindi ko alam. Tingnan mo yung ugali ni Cain. It's because of pride. Ako ba ang tagapangalaga ng kapatid ko? Ko alam, pero alam na niya na ang Panginoon, sino pa ba ang makakatago sa ating pong Panginoon, mga kapatid? Alam na ni Cain na alam ng Diyos kung anong ginawa niya sa kapatid niya. The beginning pa lang sa parents nila, Adam and Eve, hinanap din sila ng ating Panginoon. Same with Cain, hinanap din niya, Cain, where are you? What happened to your brothers? Where's your brothers? Ang sagot ni Cain, sarcastic, mga kapatid. It's like parang ang sakit sa magulang kapag pabalang o alam niyo, walang respeto, mga kapatid ko. Ang sakit sa Panginoon. But here's the mercy of God. The Lord always extend mercy, but Cain refuses. Here's what the attitude of Cain, mga kapatid. Ang sabi ng Bible sa Genesis 3, it was the attitude and pride of Cain. What? Na naghiwalay sa presensya ng Panginoon at hindi ang Panginoon ang naghiwalay sa kay Cain. Never pinalalis at pinalayas ng Panginoon si Cain, mga kapatid. But it was the attitude, amen, and the pride of Cain na hindi niya matanggap ang correction ng ating Panginoon. Hindi niya matanggap na, sabi ng Panginoon, ayusin mo yan. Hindi pwede that your standard will na masusunod lagi. It's because we have this mindset, mga kapatid, na sa'yo okay na lang yan. That's what the Bible says, mga kapatid. Ang kaalaman or our wisdom and knowledge sa sanlibutan ay maganda, pero sa mata ng Diyos, ito po'y kamangmangan, mga kapatid. Sometimes what? We think high over ourselves, mga kapatid. Not longer with the guidance of God. That's why we need correction, we need guidance of the Lord, and we need, above all, we need the Word of God. Amen. This is the map, and this is direction, and this is our guide, mga kapatid. Hallelujah. Dahil wala nang iba pang magpaalala sa atin at magkokorek sa atin, kundi ang salita ng ating Panginoon. That's why we learn to accept the Word of God into our life, that sometimes it is hard, that sometimes it is difficult, mga kapatid, to accept. But we need to humble and humility, mga kapatid, and to come to the Lord Jesus Christ and give your life and surrender to Him. Everybody say, praise the Lord. And what is the result of pride? Trouble with God. James chapter 4 verse 6 and Matthew 23 verse 12. If you read that verse, mga kapatid, you become, wala ka ng peace. Sabi nung verse na binasa ni Sister Leia, di ba? It is the understanding
Amen. Kaya kung hindi mo mararapatin na hindi pahalagahan ang salita ng ating Panginoon, you will have trouble in your mind. Why? It is the Word of God that will arrange your focus and your mindset, mga kapatid. May mga books that will help you, but it's still the Word of God. Siya pa rin ang number one, mga kapatid, to arrange you and to correct you spiritually and physically, mga kapatid. You will have trouble sa ating Panginoon if you have this pride, mga kapatid. According to James, mga kapatid, that if you refuse, amen, correction, the Bible says you will have trouble. Next, corrupts character in Proverbs 11 verse 2. Wala nang iba pang bagay na magkukorrupt sa atin kapag sa computer, you will have the virus, mga kapatid. You have this kind of mindset na kung saan na noon hindi ka naman ganyan. Time to time, nagbabago tayo, mga kapatid. But with the help of the Word of God in Proverbs 11 verse 2, you will have what? Destruction or to your character. It will totally corrupt, mga kapatid, if you don't follow the correction and the commandment of the Lord. Why? Because the Word of God will give you instructions at hindi po kapahamakan, mga kapatid. Number 3 is bring distractions if you don't heed or listen to the words of God. Proverbs 16 verse 18, mga kapatid. And you know what? It breaks God's commands to love and not the pride, mga kapatid. Dahil mayroong sabi ng Bible in 1 John 2:16, amen. It is a vain glory if you will not follow the commandments of the Lord, amen. The Bible says, love one another, love your neighbor as yourself. If you not do this, amen, the pride of life will rule into your life. Kapag ang pride na nangunguna, mga kapatid, it will break the commands of the Lord Jesus Christ. Kaya kapag ka nangunguna na ang pride, mga kapatid, mawawala na ang pag-ibig. Everybody say, praise the Lord. Kapag may pride ka na sa isip mo, magkakaroon ka na ng inggit. Ano nangyari? Pride produced murder. Pinatay ni Cain ang kanyang kapatid. Si Abel, ay pambihira ka, ikaw ang dahilan eh. Nagkaroon siya, mga kapatid ko, na it's because of pride, it produced the first murder. And you know what? The first shepherd is Abel in the Bible, na pinatay ni Cain, mga kapatid. Why? Dahil sa kanya pong pride, mga kapatid. And you know what? Sometimes, if we're not careful, madali lang tayong maghusga kaysa sa mag-appreciate. Mas madali yung manira kaysa sa magpuri, mga kapatid. Biruin mo, Brother Rico, ang mga abogado at mga husgado, mga matataas na posisyon, Brother Angel, taon yan nila. Halimbawa, si Brother Rico gumawa ng murder. Mayroong ng witness, ha? Taon yan nilang pag-aaralan. Talagang padaan pa yan sa process, mga kapatid. Talagang magkakaroon. Pero tayo, mas talo natin sila. Expert tayo eh. Magsabi lang si Sister Jen, ay grabe, ang baho ng paa niyan. Oo nga, ang baho nga ng paa niyan. Magsasabi lang ng kapitbahay ng mga chismis, ang bilis natin manghusga, maniwala. Ito pa ang mga kapatid, ikaw na walang kamuhang-muhang, okay yung pag-iisip mo, makarinig ka ng talagang, alam mo, pagka chismis ng pag-usapan, talagang magmamagnet din eh. Talagang mayroong planggana na nagkakaisa kayo doon, mga kapatid. Yan ang pinakaunang media noon. Amen. Alam niyo, mga kapatid, dahil madali tayong ma-attract sa mga negatibong bagay. Dahil akala natin it will give us success. But it will corrupt us, it will destroy us, mga kapatid. Why? Dahil kapag nakarinig ka ng wala ka naman dapat ikagalit sa kanya, pero dahil ito galit na galit sa kanya, pati ikaw na damay pambira pag nakita mo, galit ka na rin. Kahapon okay kayo. Ngayon hindi mo na siya papansinin. Kasi yung galit sa kanya, kinuwento na anong ginawa sa kanya, pati ikaw tuloy na galit sa kanya. Ngayon naman ikaw magkikwento naman hanggang sa magtakod-takod na yun, mga kapatid. Magkahawa-hawa pala, sorry. Bisaya lang. Nahawa-hawa na. Na instead na ikaw maganda ang pag-iisip mo, mga kapatid, it's because of what? Hindi mo mabitawan na pride. Yung hindi mo mabitawan na bigat sa iyong puso, mga kapatid. It's because of pride you can't forgive. It's because of pride you can't love your neighbor. You can't love your enemy. But it breaks the commandments of the Lord Jesus Christ. The Bible says, love one another. Amen. If you hate your brothers,
bago ka pumunta sa simbahan o bago ka magpuri sa ating Panginoon. Amen. Kapag ikaw ay nagpuri-puri at meron ka pang galit sa puso mo, ang sabi ng Biblia, then huwag ka muna magsamba. Puntahan mo, mag-sorry ka doon o mag-reconcile kayo. Kasi magiging sinungaling ka lang sa harap ng Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. I love you, Lord. Praise the Lord. Amen, amen. Pero sa deep inside of you, mga kapatid, there's something, there's wrong, and there's problem hidden. But the Lord knows it. The Lord knows Cain, mga kapatid. But God always extends mercy. That's why every time that we've come to the presence of the Almighty God, we must be clear and purify our hearts and our thoughts. Forgive me, Lord God, and go to your brothers and sisters, and you need to be purified, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Kaya mahirap pag ang pride ang nag-rule, mga kapatid. Amen. Lalo na sa mag-asawa, talagang mahirap yan. Alam niyo mga kapatid, pagka may asawa, sa mga single, no? Pag may asawa na kayo, talagang kailangan may isa dyan na, amen, talagang magpakumbaba. Ang ganda kaya ng example ni Brother August, mga kapatid, no? Hindi siya ang nagkikwento, ha? Ito nakaganda. Sister Josie ang nagkikwento. Lagi niyang inaaway. Sister Josie nagkikwento, mga kapatid. Pero ang ganda ng response ni Brother August. Sabihin ni Brother August pag-uwi, grabe, ang sarap ng ulam na niluto mo. Talagang halos lumalangoy na yung kanin. Sister Josie naman magagalit. Yung pala, mga kapatid, nasobrahan, nasa timpla, sa alat. Pero ang ganda ng attitude na ginagawa ni Brother August, mga kapatid, no? Ina-appreciate niya pa rin. Amen? Pagka naunahan mo kasi na appreciation ng parang instead of sabihin mo na pangit siya, sabihin mo na lang, alam mo, ang ganda ng pagkapangit mo. Ang ayos ng alam mo yon, ang ganda ng paggagulo ng mukha mo. Yung parang may appreciation, mga kapatid. Paano mo ba daw sasabihin na, alam mo yun, na hindi ma-offend yung tao kapag mabaho daw ang kilikili? Alam niyo yung technique, mga kapatid? Yung iba nagre-regalo ng roll-on eh. Pero alam niyo yung technique, no? Sabihin mo, bahaw ng kilikili ko. Mahirap kaya, mga kapatid. Pero sa Amerika, nung nandun ako sa States, last 5 years ago yata, talagang, mga tao doon, talagang sasabihin nila agad, talaga ang galing. Pero alam niyo, ang Pinoy kasi, mga kapatid, maramdamin eh, parang naag-aalanganin, mga kapatid. But you know what? Before others, alangan naman kapitbahay pa, mga kapatid, magsabi, maganda na yung tayo sa sarili natin, mga kapatid. That's why we need to heed and listen to any correction. It's because if we're not allowed, mga kapatid, the pride will rule to us. And if pride will rule to us, that brings distraction, that brings trouble, and that will corrupt your character. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mahirap tong humility pangaral eh. Hallelujah. Now, the virtue of humility, mga kapatid. Sorry, kulang ng I. Now, keeps God's command and will for us. Dahil mahirap follow ng will ng ating Panginoon as long as you have this pride. Para sinasabi mo, Lord, pinupuri kita at sinasamba kita, Panginoon. Sayo lang ako. Pero pag sabi ng Panginoon, give your tithes and offering, hindi, Panginoon. Yung ito lang. Bagay. Pag sabi ng Panginoon, give me your heart. Half lang, Panginoon. Pag sabi ng Panginoon, give me your time. Wait lang, Lord. You see, mga kapatid, but this is the importance of humility, mga kapatid. It will keep God's command and will for us. Why? Dahil marami tayong, Lord, let your will be done, let your will be done, let your will be done. But if you have humility, mga kapatid, you will understand the will of the Father. Madali ka makaunawa, amen, ng kalooban ng Panginoon kapag meron kang pagpakumbaba. Everybody say, praise the Lord. Hindi pwede na sasabihin mo agad, mga kapatid, na Lord, Panginoon, ako'y nananalangin, Lord God, bigyan mo ako mapakumbabang puso, Panginoon God. Right now, Panginoon God. Sige na, Panginoon. Parang minamadali mo pa si Lord, no?
Ngayon din, O Lord, inuutusan ko ang mga anghela at mga lahat ng mga inkantadya. Talagang tinawag mo na lahat ng mga power, mga kapatid. Gayon din, Panginoon God. Alam nyo, hindi mo mapapabilis yan. Lahat ay dumadaan sa proseso. Walang biglaan na humility agad. Dahil ang magiging kalabasan ng mga kapatid, awkward. Alam yung pag nag-drawing ka mga kapatid ko ng mabilisan, lahat ng artist pag nag-drawing ang tagal. Gusto mo ng best result? Ang tagal. Talagang kailangan nila ng good mood yung mga yan. Kailangan yung paligid, hindi magulo, hindi maingay. Dahil kapag ka nag-drawing na yung mga yan, tuloy-tuloy na yan, wala na dapat mag-istorbo at dapat bigyan mo sila ng time. Kaya nga sabi ni Sir Lea, diba, God is our potter and we are the clay. Kaso yung tayo na clay, lumalabas. Pinoform tayo ng Panginoon, hinuhulma, pero tayo naman tong wasak ng wasak. Si Lord naman tong ayos ng ayos, mga kapatid. We've been broken million times na yata, mga kapatid. But the Lord always extend His mercy at lagi tayong inaayos, mga kapatid. Amen. That's why, ang sabi ng Micah, di ba? Every time that we fall, we will arise, mga kapatid. Because the Lord will help you. Why? Because God is the God of mercy. Hallelujah. That's why you can easily understand the will of the Father if you have humility. To those who did not keep the command came to ruin. Talagang masisira ang buhay. King Nebuchadnezzar in Daniel, the Pharisees in Luke, mga kapatid, and Herod in the book of Acts. If you don't have humility, mga kapatid, pag hindi mo sinunod ang salita o commandment ng ating Panginoon, it is useless. That's why if you have this kind of character, that's good, mga kapatid. But most of all, you need the Word of God to follow, mga kapatid. This is the direction. This is the steps, mga kapatid. Why you can never be directed by the Lord if you don't have the Word. Again, you can never be directed by the Word of God if you don't have, mga kapatid, humility. That's why you need humility. At magpakumbaba sa iyong sarili at purihin at itaas lagi ang ating Panginoon. It is not ourselves must be glorified. It is not our works must be glorified. Amen. Naligtas tayo hindi dahil sa kabutihan mo, kundi dahil mabuti ang ating Panginoon. It's because of God's love and God's mercy. That's why you are here. That's why we are here. That's why ikaw ay nagpupuri. Ikaw ay may kalakasan at nagpatuloy provide ng ating Panginoon na kahit ikaw ay hindi matapat sa Kanya. But God always extend His mercy. Why? Because He knows that you are His child, mga kapatid. But if you do not keep His commandment, it will ruin your life. That's why be a person of honor. Be humble. Everybody say, praise the Lord. Now next, mga kapatid, how to develop humility. This is the important part, mga kapatid. Number one, mahirap talaga maging isa sa mga, di lahat, isa sa mga ugali sa Pinoy yung magiging honest tayo, mga kapatid. Lalo na kapag sa sarili natin. Now, let's read Romans 12 verse 3. It will help us, it will give us understanding, mga kapatid. Now, if you read a book of Romans, mga kapatid, hallelujah, chapter 12, amen. Verse number 3. For I say, though the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. Another passage of Scripture, 2 Corinthians chapter 13, verse 5. If you have your Bible, you can open it, mga kapatid. Hallelujah. Sino kaya itong tumatawag? 2 Corinthians, mga kapatid. Nawala yung timer ko tuloy. Alright, I still have 5 minutes. Amen. 2 Corinthians chapter 13. Hallelujah. I love this part, mga kapatid. 13, verse number 5, the Bible says, examine yourselves. Ito kasi ang pinakaayaw natin eh. Yung kapag tayo na mismo mag-evaluate sa sarili natin, naku talaga naman, hindi mo madadaya ang sarili mo. Nagawa mo na bang dayain sarili mo, mga kapatid? Sabihin mo, ang gwapo ko talaga. Pero ang awkward, pakinggan.
Parang, napaka-bait ko talaga. Yung napaka-honest ko talaga. Simula bata, wala akong nakupit. 5 piso lang. O parang lahat yata tayo. Amen. Lahat ng sukli, ibinabalik ko. Wow, talaga. Doon pa lang talagang ma-excited. Verse 5, examine yourselves whether ye be in the faith, prove your own selves. Your own selves. Know ye not your own selves. Sabi dito, know ye not that your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. That's why, mahirap mga kapatid, we will subject to reprobates if you have pride. Dahil tanging bagay ang nagpalayo sa presensya ng Panginoon kay Cain, mismo ang kanyang sarili, ang kanyang pride. Ang reprobates pala mga kapatid ay hindi binigay ng Panginoon. It's because of us. It's because of our heart na matigas na ating puso at ating ulo, mga kapatid. And we will never listen to correction of the Bible because we have this mindset, we have this sa ating pag-iisip, mga kapatid. At akala natin tama tayo lagi at nakakalimutan na natin na makinig din ng salita at aral ng ating Panginoon. And sometimes you need to listen to others. At hindi lagi ang sarili natin. That's why the Bible says, you need to conduct and hold an honest evaluation of yourself. Kaya sa mga seminara, mayroong mga evaluation sa sarili natin, mga kapatid. Susulat tayo. Ang hirap kaya, na-try ko yun, mga kapatid, lalo na sa colors na seminar. Talagang sa sarili mo eh. Neat ka ba? Malinis ka ba? Naku, di mo alam mo, lalagay mo number 1 to 5. Ang pinaka-lowest, mga kapatid, talagang minsan madadalas doon ka lagi doon sa high, hindi yung moderate, mga ganun, mga kapatid, yun ang chine-check mo lagi. Mahirap, mga kapatid. Amen. Next is, understand your limitations and possibilities. It is very important, mga kapatid, to know, amen, our limitations. Why? Dahil hindi mo kaya lahat ng bagay. Kailangan mo ang ating Panginoon. That's how you develop humility. Dahil kapag laging tingin mo sa sarili mo mataas, mga kapatid, talagang hindi ka maabot kahit ang Diyos. Hindi mabibigay sa iyo ng Diyos ng gusto mo. That's why you need what? A desires from the Lord, not the desires of yourself. It's because we have the desires of what? Highly imaginations. We think high of ourselves more than the others, mga kapatid. Kapag meron kang mindset na mas mataas ka, you know what? Ikaw lagi ang up, mga kapatid. Ikaw lagi ganito, ganyan. And you know what? You can never understand and you can never have humility. That's why it is important to know your limitations and your possibilities, mga kapatid. That's what the Bible says in James 1:17. Let's read James chapter 1 verse 17. I like this part, mga kapatid. Sinadya ko hindi lagay dyan sa PowerPoint kasi nasasanay na kayo, mga kapatid. Okay. Nasa Bible or nasa cellphone, pwede nyo rin i-open, mga kapatid. James 1:17. Sino nakauna na nakabukas dyan, mga kapatid? If you have Tagalog, please read, Sister Leia. James 1:17. Good gift. Perfect gift. Woo! Woo! Wow. Praise God. Every gift and every perfect gift, mga kapatid, is come from. Kaya di tayo dapat, mga kapatid, magsabi na, wow, talagang dahil to sa akin, dahil to sa ginawa ko. Hindi, mga kapatid. Dahil yan ay binigay at pinagkaloob sa'yo ng Panginoon. Ang problema, kapag nandyan na tayo, mas binavalue natin yung present kaysa sa presence ng ating Panginoon. Mas nabibigyan natin ng importansya yung sa mga nakikita natin at nakalimutan na natin yung giver, mga kapatid. And we value the gifts. That's why lahat ng bagay na meron tayo, mga kapatid, ay dapat nating pasalamatan yan sa ating Panginoon. Dapat nating luwalatin ang ating Panginoon. That's why every time that you come here into the house of God, we must be thankful and we must be grateful to the Lord. And says all things work together for good because the Bible says everything give thanks for this is the will of God.
Kaya Brother Jeff, everything give thanks. Alam ko mahirap yung situation natin sometimes, you know what? But you know, there's a plan na hinanda sa atin ng bawat sa ating Panginoon because time will come, you will have the perfect gift. Everybody say, praise the Lord. Now, di ko alam sa inyo, pero para sa akin, yung pinaka-perfect gift ko, yung anak ko talaga, mga kapatid. Talagang doon ko naintindihan ang buhay. Doon ka talaga na-realize, ito pala yung buhay. Alam niyo yun? Maintindihan niyo yan pagka may anak na kayo. And I prayed na lalago at 10 ang anak ni Sister Jen. Talagang, doon ka matututo, mga kapatid. Hallelujah, ganito pala. Pero masaya, mga kapatid. Alam niyo yun, iba yung explanations, iba yung understanding kapag, di ba Sister Leia, pag nanay o kaya tatay ka na, iba na ang understanding mo. Talagang iba na, mga kapatid, yung galaw mo, iba na dahil you have a children. The time will come, maintindihan nyo yan mga youth. At isa lang sasabihin ng mga magulang, doon kami makakaganti sa inyo. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. You know what? We can't boast ourselves, mga kapatid. You know? Hindi natin masasabi yung unahan. Hindi mo na lang alam, kaya, Lord. No, mas mabuti pa, Lord, not my will, but thy will be done. Just like Mary, Panginoon, you know what? The greatest thing also na hindi natin na-appreciate kay Mary, napakababang puso na tao siya, mga kapatid. Talagang, alam niyo yun, it ruined her life. Nakaset na yung kasal, pero biglang nagkaroon na nabuntis siya na wala pang kasal. Wala pa sa schedule. At sa panahon na yon, lahat ng mga ganun na nangyayari, mga kapatid, masamang pangitain yun. Curse yun, mga kapatid. Talagang malaking gulo yun. Now, nung nangyari, mga kapatid, na si Mary, nung siya po ay sinabihan, mga kapatid ko, ng anghel, anong Panginoon, sabi niya, Panginoon, here's his response and his attitude, mga kapatid. Lord, let it be according to your word and according to your promises. Na maging kagaya tayo ni Mary, mga kapatid, we will accept and we have this understanding. Why? Because God knows everything and He is the source of life. Amen. Now next is appreciate. Yan ang pinakamahirap sa atin yung mag-appreciate tayo ng others. Na-try nyo na bang mag-appreciate ng kaaway nyo, mga kapatid? I-try nyo kaya. Halimbawa, lalo na sa mga post ng Facebook, ganda-ganda ng score mo, wow, this is the day which the Lord has made. Suddenly, nakita ka ng post, lalo na pag nakita mo, ganda-ganda pa ito ng damit. Bihira. Haba ng palda, haba din ng dila nito. Alam ko, ugali mo ito. Lahat na naapektuhan na, imbis na good mood ka ngayon, kakascroll mo. I-try nyo kaya i-appreciate yung kaaway. Ang ganda ng shoes ng kaaway ko. Wow. Gumagwapo siya ngayon. Wala pa nakagawa yata nun, mga kapatid. I-try nyo kayang mag-comment, mag-appreciate, mga kapatid. I know you have the enemy. Pero i-try nyo mag-comment na, I love you. Kanantayin nyo yung response. No? Antay. Sister Jenny tumatawa No, alam niyo mga kapatid, pagka na-overcome mo yan, ang sarap sa pakiramdam. Na mga bagay na ang tigas tingin mo na ang hirap gawin. Pero kapag ka nagawa mo, wow, I love you. Pero yung ngiti mo, mga kapatid, no? Diba? It's hard. But we have these limitations. Pero possible na kaya natin gawin. It's because of the Lord Jesus Christ. Now, if you learn to appreciate others, mga kapatid, hindi ka mag-worry na kung saan, hanggang saan ka. Hindi ka mag-worry na, siya pinagpapala, siya may ganito, ganyan. Lumago na siya, mga kapatid. He has this kind of success in his life and you will become happy ka sa narating niya. That's humility. Na masaya ka na yung mga tao, wow, excited ka, kailan kaya yung akin? Kailan kaya yung day na ako naman ang mag-celebrate? It's because what you sow is what you reap, mga kapatid. Kung ano ang tinanim mo, yung talaga aanihin natin, mga kapatid. And the bad thing is, aani din yung next generation natin. That's why it's time right now to appreciate para ma-end na yung cycle. Kasi as long as hindi mo gagawin yan,
Ang masaklap niyan, aanin niyan mga anak mo at susunod pa na mga apo mo at susunod pa na lahi mo. Look at Cain. Look at Eve. Look, Adam and Eve. Nagbunga kay Cain. At si Cain nagbunga na naman na ganito mga kapatid. Hanggang sa next generation, next generation. It will not end up unless you will change your mind. That's revival, mga kapatid. Renew your mind daily. If you can change your mind, mga kapatid, and you value the Word of God, that's how can you change your culture. Mahirap baguhin yung culture mo na nakasanayan mo. But if you value the things of God, then that's the time you can change your culture, mga kapatid. Next is stop. Let's read this, mga kapatid, sa last part. 1, 2, 3, go. Why? It leads to pride. Stop comparing. It's because it will lead to pride. Yan ang mindset ng mundo, mga kapatid. Parang laging nagpapagalingan, nagkakarirahan, nagpapagwapuhan, nagpapagandahan, nagpapagalingan sa ganitong larangan, nagpapagalingan sa ganitong aspeto. But the Bible says, stop comparing, mga kapatid. It will lead you to pride and destruction, and it produce another cycle of sin, mga kapatid. Why? Because if you compare yourselves, parang sinampal mo rin ng ating Panginoon, parang sinabi mo na mali yung pagkagawa sa iyo. No, but it's a matter of your character, attitude, mga kapatid. That's why in 2 Corinthians 10:12, if you have your Bible in Tagalog, meron bang Tagalog dito, mga kapatid? 2 Corinthians chapter 10 verse 12. Let's open our Bible, mga kapatid. Amen. If you have your Bible in your cell phone, you can open it. 10 verse 12, the Bible says, for we dare not make ourselves. Hallelujah. Talagang stricto, talagang pasigaw na siguro si Paul dito. Kasi kung basahin mo siya ng pabait, parang hindi babagay eh. Sino ba to? Hallelujah. The Bible says in verse 12, for we dare not make ourselves of the number or what? Compare ourselves with some that commend themselves, but they measuring themselves by themselves. Hallelujah. And comparing themselves among themselves. And the Bible says, are not wise. Hallelujah. Do not compare yourselves. Or do not compare one another. It will lead you to pride, mga kapatid. That's something na ikaw tingin mo na magiging standard at high sa sarili mo, mga kapatid. That you become selfish, that you become self-centered, that you become what? Magkaroon ka na ng inggit. At dahil dyan, dahil sa pride, makakapatay ka. Everybody say, praise the Lord. That's why everybody say, stop comparing. Be grateful. Be thankful. Pasalamat ka kung anong meron dyan, mga kapatid. Hindi yung magrereklamo ka dahil yan lang. But be thankful. Baka tinuturuan tayo ng Panginoon, mga kapatid ko. Dahil lahat ng nangyayari sa atin, it is guided by the Lord. It was the direction of the Lord, mga kapatid. That's why be thankful kung ano lang ang meron tayo. Don't ask for highly or anything, something like that. You know, just kung ano ang meron, then let's do it. Be thankful. Be grateful. Everybody say, praise the Lord. Next is seek guidance from the Lord. Proverbs 3 verse 5 to 8. That's why if you seek guidance, mga kapatid, you will have what? Assurance. Alam niyo yung kapag meron kang bagay na alam mo na sure ka, mga kapatid, talagang magiging confidence ka. Same thing. If you seek guidance from the Lord, mga kapatid, you know that the Lord will not fail you. You know that the Lord will give you direction. You know that the Lord God will give you victory. Why? Because God said in His Word, I will never leave you nor forsake you, mga kapatid. Every steps that you make, I will direct it. Every decision, amen, I have a plan for you. I have the best for you. I have the direction for you. I have a guide for you. I have a life for you. I have a heaven that prepared for you. I have the mansion that prepared for you. That's why, don't forget, amen, that every time that you have problem, may problema ka, may pagsubok ka,
may mga bagay ka nahihirapan ka o anumang klase na pinipigilan ka na marating yan. Why? Because there's something, greater things na hinanda ng Panginoon sa iyo, sa buhay mo. Kaya magpatuloy ka lang, maglingkod. Huwag mong bilangin kung ano man ang nawala sa iyo. Huwag mong bilangin kung ilang beses ka nang nanghina o nawalan. Ang importante, looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Move forward. Why? Because there's more. There's more to come. There's more victory to come. There's more healing to come. There's more job to come, Brother Jeff. There's more what? Success to come. There's more blessing financially to come. Huwag ka masyado magpapikto dahil ang kaaway, pinipilitan dinidim yung paningin mo. Don't try to shut down your vision, your eyesight. It is because the Lord is always looking for you. Hey, where is your worship right now? Hey, where's your giving right now? Where's your faithfulness? Where's your praise? And where is your thanksgiving? That's why if you get affected, here's the Bible says, mga kapatid, it's time to step out beyond your faith, your limitations. That every time you can use your faith, that's the time you will realize and you will see your future. Because your future is Jesus Christ. How I wish and I have prayed, mga kapatid, that someday I will see Him face to face. My God. Ooh. Ang na-imagine kasi natin, Korean food. Lagi nasa mindset. Nakikita natin, mga kapatid, matapos na lang itong pandemic, talagang kakain ako ng samgyup. Matapos na itong pandemic, talagang pupunta ako ng Boracay. Matapos na itong pandemic, talagang pupunta talaga ako sa mga lugar na hindi ko pa napuntahan. At balik rin natin, mga kapatid, hindi pa matapos itong pandemic. Salamat, Panginoon, buhay ako. Kahit na wala man akong salapi, Panginoon, hindi man ako nakatravel, wala man akong pang, you know what, pero salamat sa lockdown. Dahil sa lockdown, natuto ako magluto. Natuto ako magwalis. Bilangin niyo yun, mga kapatid. Salamat na walan ako ng trabaho dahil mas nakilala ko asawa ko. Salamat at magkaroon ako ng time sa anak ko. At salamat, Panginoon, dahil na-realize ko na maganda pala yung asawa ko. At salamat, Panginoon, lagi ko nang na-appreciate ang mga malilit na bagay na dati puro na lang restaurant kasi may money. Pero nung pagdating sa bahay, walang choice but dukot. Kung ano lang meron na kanin, yun lang, no choice. O tutong, sa umaga, ang tawag doon, yung pagtutong ay pa-fried rice mo, tanghali fried rice, kinagabin, para social naman yung Korean fried rice. Diba? Tanghali chow fan, Korean pagkagabi, hatuan mo lang yan ng kimbimbab na lang kadatingan yan. It's because of lockdown. Why? Naging thankful tayo, na-realize natin na grabe ito pala ang kalagayan natin kapag darating na lalo na ang huling kapanahunan. Pero ang sabi ng Bible, hindi pa yan ang wakas, kundi panimula pa lang. Now, warm up pa lang yan, mga kapatid. Kung warm up pa lang yan, abay, gumising na tayo, mga kapatid. Dahil kung warm up pa lang itong nangyayari, abay, dahil sa ganitong pangyayari na talagang naliglig tayo, nasubok ang ating pananampalataya, nasubok ang inyong panalangin before, nasubok ang inyong pakikinig ng salita ng Diyos, nasubok ang inyong mga pagpupuri, at nasubok ang iyong faith, nasubok ang iyong financial, mga kapatid, even your plan, even your future, mga kapatid. But guess what? The Lord's are with you. The Lord's are with you always. That's why, huwag natin kalimutan na pasalamatan ang mga malilit na bagay. Dahil sa maliit na bagay, diyan tayo pinagpapabala ng ating Panginoon. Be thankful for everything. Be humbled. Be humbled. Everybody say humility. Next is be teachable, mga kapatid. Proverbs 23 verse 23. And same book, Proverbs 22 verse 4. Who can open Proverbs 23, mga kapatid? Please read. Hallelujah. I love this part, mga kapatid. Because ang generation ngayon, ang hirap na, mga kapatid ko, turuan. It's because of knowledge that will puff up. Talagang sabi ng Bible, in the last days, the knowledge of people will. Proverbs 23 verse 23. Sino makakabasa? Tagalog. Sige, may Tagalog. Brother Jeff.
You see, mga kapatid, sa English, sino may English? Naisita. Di ko gano'ng marinig si Brother Jeff, nasa likod kasi. And sell it not. Wow. Wow. Buy the truth and sell it not. Hallelujah. That's why every time that we have this opportunity na meron pong Word of God that will correct us, mga kapatid, libre lang ang kaligtasan. But this truth, you need to what? To give more time, effort, everything, mga kapatid. Hindi ka maligtas dahil nakikinig ka lang. Why? You need more what? To read the Bible. Hindi ka lang maliligtas dahil nakikinig ka lang, I have faith, I have faith, I have faith. You know what? But you have also, ang sabi nga na ba, to make reading a habit. It's because you're reading the Bible, mga kapatid. It will help you. That the more you read, the more ka na papalahanan ng ating Panginoon. At the more ka na palalahanan ng Panginoon, hindi ka basa-basa maapektuhan kung ano mga bagay na darating sa iyo. Negatives man yan, mga kapatid, every time na meron. But you know what? The advantage of us na tayong mga anak ng Diyos, nung dumating ang lockdown, ikaw, tayo, dahil merong Diyos sa buhay natin. It's because of the Lord. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay lumalakas pa rin. It's because of the Lord. Tayong lahat ay kumakapit pa rin. At tayo lahat, amen, dahil sa ating Panginoon, nagkaroon pa rin tayo ng kalakasan. Next is help others. That's how you develop, mga kapatid. You can develop, paano mo magkaroon ng humility? First is seek guidance from the Lord, be teachable, help others. And last is be gentle. If you not learn to help others, mga kapatid, you can never appreciate and understand humility. Ang hirap kaya na mindset mo, bayan, Panginoon, may standard tayo. Ako na nga, nangangailangan, ako pa matutulong. Parang attitude ni Cain, paano man yan, Lord? Papakahirap pa ba ako? Ano lang meron dito? Yun na, okay na yan. Ganun tayo, mga kapatid, pagdating sa Panginoon, laging may option. Hindi natin mabigay yung pinaka-the best talaga. Lord, ito yung best part para sa iyo. Kasi pag mag-offer tayo, ay, saan kaya ito mapupunta? Sila lang naman kakain din yan. Sila lang naman makikinabang yan, di naman ako. But you know, ang sabi ng Panginoon, Cain, ayusin mo yung ugali mo. Huwag naman ganyan. Ang sabi ni Cain, kung mag-alay ka, alay lang. Huwag na reklamo. Kasi ako tapat sa iyo eh. Ako ako pangako. Ikaw loko eh. Kung pakinggan mo lang mapatid kung conversation nila ni Cain mapatid. Kung hindi mo gagawin yan, ayusin yan, ang sabi ng Bible sa Genesis 3 mapatid, ang kasalanan ay manganganak ng kasalanan. At it will end up to death. Ang sabi ng Bible. Dahil sabi ko nga walang maliit o malaki. Dahil ang resulta ng kasalanan ay kamatayan pa rin. At ang Biblia hindi nagsisinungaling, mga kapatid. Now, last part, mga kapatid, be thankful. This is the last part. Ano sabi ng Bible? Psalms chapter 100 verse 4, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. Everybody say praise the Lord. Diba? Ang sarap kaya, mga kapatid, na pasalamatin tayo sa ating Panginoon. Hindi pong doon pa lang sa gate, masaya ka na, mga kapatid. Doon pa lang sa labas, o kaya papunta ka pa lang, mga kapatid, o kaya pa-start pa lang yung live, na kahit na walang simba, walang naligo ka na, nag-ready ka na, parang nag-ayos ka rin, mga kapatid. Hindi yung, live na ba? Talagang wala pang toothbrush o pang talagang naka-boxer shirt pa. Amen. Praise the Lord. Wala lang, di naman ako nakikita eh. Pero kung titignan ka ng Panginoon, ba naman yan? Panginoon, nakikita ka eh. Ang sagwa mo naman tignan, nak. Kita pa yung mga bungot mo. Ano ba naman yan? Wala ka pang ayos, nagkalaway. Ano ba naman yan? Alam yun, mga kapatid, yung every time, alam mo na, uy, ito na, salita na ng Panginoon. Di yung kapag, ito na, yung dati kasi Cardo Dalisay eh. Ang mga exciting mga kapatid, may bagong episode na ang Lucifer. Biruin nyo ang mundo pinopromote na si Lucifer. Ito na, meron ng bagong palabas. Amen. Meron ng ganito. Excited ka na mga kapatid, pero pagdating sa live, 5 minutes, Lord. Paggising mo, kalagitnaan na pala. Praise the Lord, amen. Comment ka din ng quote, praise the Lord. After that, lagay, tulog.
Share. Tulog. Comment, hallelujah. Tulog. Hallelujah. Praise God. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit maliit lang din ang binibigay ng Panginoon sa atin eh. Amen? Mag-expect pa ba tayo kung ano ang tinanim natin? Ang sagwa kaya tingnan mga kapatid. Parang si Cain, magdadahilan ka pa ba sa Panginoon na alam naman ng Panginoon eh. Wala talaga tayo, Lord. Kasi in the last days, wala kang may dahilan kay Lord. Lahat ng record mo from the beginning, ito lahat ng iyong mga gawa. Dahil sabi ng Bible, ikaw ay mahusgahan sa pamamagitan ng iyong gawa. Hindi sa salita. Kaya sabi ng Bible, mag-ingat kayo sa mga, lalo na sa mga salita na palamuti, mga kapatid. Ingatan niyo yun. But the Bible will tell you the hard truth. Amen. That's why be thankful every time that you've come to the Word of God. Kahit na nagbasa ka lang sa bahay, kahit na makinig ka ng live, at kahit na nandito ka sa church, mga kapatid, you need to apply that. Sa gate pa lang, you will be thankful, mga kapatid. And His courts, magpupuri na tayo. Salamat, Panginoon. Why? Dahil hindi lahat ng tao binigbigyan ng ganitong opportunity to give God a praise, to give God adoration, mga kapatid. Dahil sa ibang lugar, ibang bansa, pinapatay sila, pinipigilan sila. At ikaw na malaya, dapat magpasalamat ka dahil ikaw ay malaya na magbigay ng pagsamba sa ating Panginoon. That's why be thankful. Last verse, Colossians 7, chapter 3, verse 15. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. Be thankful. Kung tingin mo yung katawan mo hindi perfect, be thankful. I don't care kung malaki man mata mo, yung ulo mo deform, o yung paa mo malaki, o yung be thankful. Dahil sa lahat ng nilikha, ikaw lang may ganyan. Amen. Everything that kung meron kang 20 pesos lang, be thankful to the Lord. Salamat, Panginoon. Alam nyo, na-try nyo ba magpasalamat kay Lord ng pinakamalit na bagay na meron kayo? Ang sarap sa pakiramdam. Yung talagang no choice ka na. Kaya sometimes, God will allow you to put in a place that no choice. Dahil doon sa no choice, mga kapatid, doon matetest ni Lord kung yung faith mo, yung understanding mo, yung trust mo sa Panginoon. Kaya tinest, mga kapatid, si Abraham, matinding test. Tinest si Moses, mga kapatid, talagang grabe. Talagang sasagarin ka, mga kapatid ko. But you can learn to be thankful, mga kapatid. Kung ano man ang merong bagay, pag nag-rule na yan sa buhay mo, kahit saan ka mapunta, you'll be a thankful person. Why? Because thankful person are humble person, mga kapatid. Kung hindi ka magpasalamat, puro ka reklamo, ang sabi ng Bible, naku, may course pa naman yan mga reklamo, mga kapatid. Talaga mag-wonder ka pabalik-balik ka pa rin, hindi matatapos. That's why we need to end up. Results of humility. It brings self-honesty and understanding. It shows to God and others an honorable life. It reaps spiritual health. It yields ultimate exaltation. And it helps to keep God's commands so we may enter into heaven. Wala nang iba pang bagay, mga kapatid, that we can follow the commandments of the Lord and what? To have humility. You can never obey the commandments of God as long as meron kang humility, mga kapatid. If you don't have humility, hindi ka mahihirapan kang pumasok sa kalangitan. Kaya nga sabi ng Bible, mahirap sa mayaman na pumasok sa langit, mga kapatid. Para siyang pumasok sa needle ng isang camel na pumasok sa butas ng karayom. Amen. Dahil ang mga mayaman, marami mga bagay na that's why wag na kayo mag-assume ng anumang kung anong meron tayo. Be thankful, mga kapatid. Kung meron man, kung bigyan ka ng bahay, thank you, Lord. Kung wala, okay lang. Kung may sasakyan, okay lang. Kung wala, okay lang din. Maglakad ako, so what? Okay lang kung ganito lang sinasahod ko. Okay lang kung sa ngayon, rest muna ako. Okay lang kung anumang bagay na meron ako sa buhay. But I must be thankful to the Lord because I know the Lord will provide all my needs according to His Word. Because I know that the Lord will never forsake me, will never leave me, and He will never leave me comfortless. Because the Lord is faithful to His promise. That's why humility, mga kapatid, is a must.
Pag sinabi mo must, pinakakailangan yan sa atin. It will help you and it brings honesty and understanding. Everybody say praise the Lord. Music will help you, mapalapit sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Everything, you can feel it, mga kapatid. But the Word of God, amen, and the humility will show you the way kung paano masumpungan ng ating Panginoon, mga kapatid. If you don't have humility, my God, pride will rule into your life. That's why pride it will destroy God's commandment. But humility, it will help you to keep God's commandment para tayo ay mapalangit, mga kapatid. Lahat ba gustong pumunta ng langit? Lahat talaga gustong pumunta ng langit. Sino bang gusto maimpyerno? Now, do you want to be saved? Number 1 is be humble and obey the Lord. Huwag tayo magkatulad ni Cain, mga kapatid, na may sariling kaparaanan, may sariling pag-isip, may sariling plano, mga kapatid. Hindi, bahala na sila dyan. Kanya-kanya naman tayo ng kaligtasan eh. Mga ganyang mindset, mga kapatid. Bahala kayo dyan, magkagulo-gulo na kayo dyan. Basta ako dito, okay na ako. Yung mindset na gano'n, mga kapatid, okay na yan. Pwede na yan. Na-try ba natin, mga kapatid, to give our best to God? Why? If we have humility, mga kapatid, and if we obey the Lord, madali tayong maligtas. Jesus says, come to Him. All that weary, all that nabibigatan, lahat ng may mga problema, come to Jesus. Pero ang problema, hindi tayo nagka-come to Jesus. Ginagawa natin, mga kapatid, inaaliw natin ang sarili natin to the worldly things and not to the worldliness. Amen. Next is how do we come to Jesus? Number 1 is we hear Him. Makikinig tayo sa salita ng ating Panginoon. Number 2, we believe in Him and the gospel message. Pag nawala na yung believe natin sa word ni Lord, papasok na yung lie, papasok na yung doubt, papasok na yung anxiety, mga kapatid. And number 3, John 14 verse 1. Let's read John 14 verse 1. Now this is good reminders for us, mga kapatid, before we close. John 14 verse 1. Hallelujah. Amen. The Bible says, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Hallelujah. That's why, kung yung puso ay naguguluhan, mga kapatid, this is a good reminders. Dahil lahat po tayo ngayon sa COVID-19 o pandemic, we have troubled, we have problems, and we have difficulties. But guess what? Gusto kong palalan ng bawat isa, hindi ka lang nag-iisa dyan. Lahat tayo, mga kapatid, we are all affected. Mapamayaman ka man o mapahirap, may ngipin ka man o wala, matanda ka o bata, lahat tayo apektado. But the Bible says, let not your heart be troubled. Believe in the Lord. Huwag mong alisin yung paniniwala mo at pananampalataya mo sa salita ng Panginoon. Huwag mong alisin, amen, ang relasyon mo sa ating Diyos. Hindi dahil, hindi ibig sabihin na nagka-lockdown, ay mawala na ang relasyon mo sa ating Panginoon. But don't lose hope. I know na nawalan ka ng trabaho. I know na nawalan na nasira na ang plano mo. I know na tingin mo wala ka ng future. But don't forget, kailanman hindi ka sinukuan ng ating Panginoon. He always extend His love. He always extend His mercy. And He always listen and give you instruction. That's why let not your heart be troubled. Next is repent of your sin. Confess to Him and baptize. Kung hindi ka pa nabaptize sa salita ng ating Panginoon, then we continue faithful serving to the Lord Jesus Christ, even unto death. Everybody say, praise the Lord. That's why we need humility. It takes humility to go to heaven. I will repeat that again, mga kapatid. It takes humility to go to heaven. Big deal ang humility. You can never feel the presence of the Lord if you don't have humility. If my people which are called by my name maraming tumatawag sa Kanya pero wala mang pagpakumbaba.
Maraming tumatawag sa Diyos pero wala namang pagpakumbaba, mga kapatid. That's why He honors and He value every time that you come to the Lord with humility. Kapag ikaw ay magpakumbaba, mga kapatid, God knows your heart that you are true and you have these desires, mga kapatid. Dahil kapag meron ka magpakumbaba, alam ng Diyos, amen, at kilala ka tayo, amen, at bawat isa sa atin. That's why we need to fix our eyes and our focus in our relationship to God. Every time we come to the presence of the Lord, we need to bow down. We need to humble ourselves. Don't forget that you are still a man and a human, and He's still God, and He will never change. Everybody say, praise the Lord.